kapag kayo ay nagtanggal ng oil filter. Lagi nyong i-check itong kanyang O-ring. Ito yung luma natin na drain plug washer. And according dito sa ating manual mismo, what's up mga kaibigan, this is Motozar. Once again, tayo ay mag-change oil ng ating Toyota Vios. XLE pala yan mga kaibigan, CVT. So change oil ulit after 5,000 kilometers run. So last na change oil natin, yung last din na video natin dito sa aking YouTube channel. So nabili ko yung aking mga gagamitin, filter, oil na genuine sa mismong Toyota, at saka ito yung ating washer para doon sa drain plug. So gamit na natin ngayon, first time nagagamitan natin ng fully synthetic is PC2 5W30. So total nito na nabili natin, filter, yung washer at saka langis, ay 4,047.19 pesos sa Toyota Dagupan. Okay mga kaibigan, ito naman ang kailangan nating mga tools. Number 1, ito yung oil filter wrench natin. Maglagay na lang ako ng link dito sa video natin para kung saan mabili ito, kasi mahalaga ito eh. Yung 14mm close wrench para doon sa drain plug. Tapos ito, gagamitin natin dyan. Yan. And syempre yung langis natin. Then, oil filter na original din. Yan yung code niya mga kaibigan, para sa ating Toyota Vios. Kita ba? Yan. Okay. Then of course, yung lagay ng langis kapag tayo ay nag-drain. So, umpisa na natin. So, ang unang gagawin ko ay luwagan ko muna yung oil filter. Yung luwag lang, hindi tatanggalin. Para ma-sure natin, bago tayo magtanggal ng ating drain plug, kung kasya ba talaga itong nabili natin na oil filter wrench. Ayan, diskarte na lang talaga ito. Hindi na ako nag-jack. Testing natin. Okay. Luwagan natin. Okay. Pwede mga kaibigan. Tanggalin ko muna. Mag-drain muna tayo para mas sigurado tayo. Siya nga pala mga kaibigan, after 5 minutes nung pinaandar at pinainit natin at ginamit natin yung sasakyan, saka tayo mag-drain. Mas maigi kasi na medyo mainit ang langis natin pag nag-drain tayo. Ayan, medyo mababa lang talaga itong ground clearance, pero kayang kaya naman. So again, 14mm wrench ang gamit natin para tanggalin yung drain plug. Yeah, ayun. So kayang kaya nyo naman ito. Kayang kaya nating mag DIY mga kaibigan, kung change oil lang din naman. So ang mga dating ginamit ko palang langis nito ay yung standard lang. So ngayon, first time natin na maglagay ng fully synthetic. So tuloy-tuloy na rin ito na fully synthetic yung gamitin natin. Total, tayo lang din naman ang nag-change oil. So bawas labor na rin. Ayan, hintayin na lang natin na mag-drain yan hanggang sa maubos bago tayo maggawa ng mga susunod na steps. Para lubusan din talaga maubos yung langis na dinidrain natin sa ilalim, pwede rin na buksan na natin ito. Tapos makikita rin pala natin yung kalagayan ng ating langis dito pa lang. Pagbukas nyo pa lang dyan, masisilip nyo dyan kung may sludge na ba or wala. So ayan, hintayin lang talaga natin na ma-drain lahat. Isusunod naman natin yan mga kaibigan, yung oil filter mismo. Ito, again, yung link nito, pag gusto nyo bumili nito, ibigay ko na lang sa description ng video natin. So luluwagan ko lang. Sorry. Higpit ah. Okay mga kaibigan, asahan nyo na pagka pinihit at tinanggal nyo to, yan, merong dadaloy talaga dyan. Dadaloy na langis. Oh sorry, nagkalat na tayo. Ayan mga kaibigan, lubusan na natin natanggal. So ito mismo yung oil filter na natanggal natin, may karga pang langis yan oh. Ito rin mga kaibigan, tandaan nyo, kapag kayo ay nagtanggal ng oil filter, lagi nyong i-check itong kanyang O-ring. Yan,
Kasi minsan naiiwan ito, nakadikit pa doon sa mismong makina. Ngayon ang mangyayari, madodoble yung o-ring mo, kaya hindi na masisil ng maayos yung langis at magtatagas yan. At napakahirap nun dahil kapag ka tumatakbo ka, umiinit ang makina, mas lalong lalakas ang tagas at katok ang abutin kapag naubusan ng langis ang ating makina. So yun lang, tandaan natin, o-ring, huwag kalimutan na i-check bago nyo ikabit yung bago. Baka kasi dumikit doon at nadoble, hindi na masil maigi ang langis, tatagas. After 1 hour na pag-drain natin mga kaibigan, yan, may paunti-unti pang tulo, pero pupunasan na natin, linisan natin yan. Again, check nyo kung naiwan dito yung drain plug, tanggalin ninyo. At dito naman sa pinagkuhanan natin ng oil filter, double check pa rin kung merong gasket dyan, punasan natin. Itong ikakabit nating oil filter ay wag na wag ninyong kalimutan na lagyan ng kunting oil. Bagamat meron na itong grasa, lagyan pa rin natin ng kunti para lang yan, para lang mabilis siyang ikabit at hindi ganit, hindi ito kakapit sa metal parts nitong ating makina. Sa pagkabit natin ng oil filter mga kaibigan, according dito sa instruction sa mismong label ng ating oil filter, dapat pihitin muna natin siya hanggang sa tuluyang dumikit. Yan. Pag nadikit na, saka lang tayo mag-umpisang maghigpit mga kaibigan ng 3/4 na ikot lang. So tatandaan natin na ito nakaturo sa akin. Maglagay lang tayo ng sarili nating palatandaan. So 3/4 ang ikot natin. So hindi full. So ibig sabihin itong mark na ito na ginawa ko dito, na ginawa ko palatandaan, dapat tatapat ito dito. Kasi yan yung 3/4 niya. So iikot yan ng 75% dito. Gamit itong ating oil filter wrench. Yan. Expect na madali lang na yung ikutin. Lambot lang naman yan eh. So yung ginawa kong palatandaan, hindi ko pa nakita na umabot sa 3/4. Pero sundin natin yun. Hindi rin kasi maganda pag masyadong mahigpit yan. Okay, ito na yung ginawa kong palatandaan. So dito galing kanina yan, ito na yung 3/4 nya. So goods na yung ating oil filter. Ito yung luma natin na drain plug washer. So kung tutuusin, pwede pa naman gamitin yan. Kaso may binili naman tayong bago. Ito na ang gagamitin natin. Take note ha, kasi minsan naiiwan ito doon sa nakadikit sa makina kapag hindi kayo cautious. Tapos madoble yan. Mas mahirap pag doble kasi yan eh. Baka may tatagas na langis. Ayan yung, kung curious kayo, hindi na tayo nag jack kasi kaya naman ng ulo ko at katawan na mailusot sa ilalim. Kasya naman tayo. So after na napunasan yan at wala na tayong nakikitang tulo, ilagay na natin tong drain plug kasama yung washer na bago. Saka natin hihigpitan. Again, langis ang pinipigilan yan, tamang higpit lang. So gamit natin 14. Okay, pwede na yan mga kaibigan. Lagay na tayo ng langis. And according dito sa ating manual mismo, ang makina natin 1NR FE engine with filter. Pinalitan kasi natin kasama ang filter. At ito ay CVT
ang susundan natin ay 3.5 liters. Yan yung ikakarga nating langis sa ating makina na 1NR. Marka ng ating makina 1NR. So basic tools lang ang kinailangan natin, no? Pero ito ang pinakamahalaga. So sa mga tools na ginamit natin, kung available sa online, ipopost ko sa description at saka pin comment ang ating video. So far, ito yung kabuuan ng ating kilometers run sa ating pag-change oil ngayon. Meron tayong 27,854 kilometers run. So naka 5,000 kilometers run ako since nung last ako na nag-change oil nito. So after natin na malinisan, ma-drain ang langis at ma-check lahat, ilalagay na natin ang 3.5 liters na langis. So syempre dapat sigurado kayo na higpitan at na-secure nyo na yung pangilalim bago kayo maglagay ng langis, para naman di masayang, kasi may mga pagkakataong ganun eh, nalimutang ilagay yung drain plug kaya naitapon yung langis. Nasubukan ko kasi yan sa motor dati. So unahin muna natin yung 3 liters. Mas maigi pag may gamit tayong imbudo, kaso wala tayo nun, kaya ganito lang tansyahan. Again, fully synthetic yung gamit nating langis, 5W30. So according naman sa mga testimony ng iba, kahit paabutin daw yan ng 10,000 kilometers run bago mag change oil. Pero hindi ko kasi ugali yun eh. Every 5,000 kilometers run nag-change oil na ako, or 6,000 maximum. Ito naka fully synthetic tayo, pwede paabuti ng 10 kilometers run. Pero hindi ko pa rin paabutin. So again, 3.5. Siguro maglagay lang ako dito, tansyahan, ay hindi, meron siyang ano, di kagaya nung regular oil lang, yung mineral eh wala tayong makitang gauge. Ayan, magtira lang ako ng 600, so 3,400 muna. Wag sobra, wag rin kulang, ano. Secure muna natin. So upon checking mga kaibigan, sa naked eye ko, kita ko hanggang dito lumagpas na tayo sa mark. Pero paandarin ko pa yan after 5 minutes, saka natin i-check ulit. Ang kinarga ko lang dyan ay nasa 3.4 pa lang, 3.4 liters. Yan, habang umaandar, pwede nyong i-check kung may tagas ba tayo sa ilalim. Makikita natin wala namang tumatagas dyan. Kakapain natin yan at i-check natin kung sigurado bang walang tagas. After almost 3 minutes na andar, i-off ko na. Tapos ito na yung time na i-check natin yung ilalim, kakapain natin kung may tumagas ba. Saka mamaya after 5 minutes kasi, check natin yung dipstick kung okay ba yung level ng ating langis. Once again, ito, kakapain lang yan kung may nakapakang langis, kasi pinunasan na natin yan eh, kaya dapat wala ka na makapa dyan. So wala, tuyo, so goods na. Check na natin. So yung dipstick na lang kasunod.
final checking na lang ito. Ayan, malinis yung langis natin, no? Okay, upon checking yung langis natin nasa tamang mark. Andito siya, oh. Hindi naman halos puno, pero nandito lang siya sa malapit na mapuno. Kasi ang standard niyan dapat nasa gitna. It's either nasa gitna lang. Kasi pag bumaba na yan at pumunta na sa mark, critical na yun mga kaibigan. So yun lang. Thank you sa inyong panunood. At sana ay nakakuha kayo ng tips para sa pag change oil ng ating Toyota Vios na may 1NR engine.